Official na mga kapatid na tinapos ang Operation Epic Fury. Yan yung pangalan ng operasyon na ginawa ng Amerika at Israel dito sa Iran noong February 28 nung magsimula nga ang digmaan na to. So ngayon, official nang tinapos. Ayan, sabi rito, formal nang tinapos ng Estados Unidos ang Operation Epic Fury. Gayunman mga kapatid, sabi rito sa title, muling nagbanta ng mas matinding pag-atake sa Iran kung hindi makikipagkasundo. Pag-usapan natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a So ito yung pinakabagong balita ngayon na ating mapapanood at bibigyan natin ng opinion, reaksyon mga tol. Again, hindi po ako ang magbabalita sa inyo. Tayo'y sabay na manonood ng balita at the same time. Siyempre, kumbaga para ka nanonood lang sa bahay habang nagre-reaction ka doon sa mga balitang napapanood mo. So parang ganun lang ginagawa natin mga tol, no? So kung trip po yung mga ganito at bago ka pa lamang dito sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, baka di ka pa nakaka-follow sa atin, no? Nasa 501,000 na po tayo. Maraming salamat sa lahat ng ating mga taga-suporta dyan at sa ating mga kasamahan sa mga talakayan na katulad nito. So panoorin na natin to mga tol. Muling nagbanta si US President Donald Trump ng mas matinding pagbomba laban sa Iran kung hindi ito papayag sa isang kasunduan para tapusin ang digmaan sa Gulf region. Ayon kay Trump, posibleng tuldukan ng digmaan at buksan muli ang Strait of Hormuz kung pipiliin ng Iran na makipagkasundo. May mga nababasa ako, sabing gano'n ng mga comment. Ang Amerika naman kasi puro banta lang, wala naman silang tinotoo eh. Lahat naman na sinabi nila puro banta lang, hindi naman nila ginagawa eh. Anong tawag ninyo dun sa Epic Fury? Diba? Anong tawag nyo dun sa pagkasawi ng Supreme Leader ng Iran mga tol dahil sa ginawa ng Amerikang pambobomba? Kumbaga, pwede ninyong tawanan, sige kung gusto ninyong tawanan, pero mga tol, ang banta ay banta pa rin. Diba? Threat pa rin yan mga tol. Ang gusto nating lahat is sana matapos na ng tuluyan itong kadigmaan dito. Pero kung gusto ninyo talagang totohanin ng Amerika yung kanilang mga banta ng mas matinding pag-atake, maghihirap lalo ang sanlibutan, di ba? Tuloy natin. Ngunit babala ng Pangulo, kung hindi papayag ang Iran, posibleng magbalik ang mga pag-atake sa mas mataas na antas. If they don't agree, the bombing starts and it will be sadly at much higher level and intensity than it was before. Mas mataas pa siguro doon sa Epic Fury. Kaya formal na nilang tinapos yung Epic Fury eh. Kasi kapag nagsimula na naman ito at nagsimula ulit, baka iba na yung pangalan. Hindi na Epic Fury, no? Baka Epic Fury 2.0, hindi natin alam mga tol. Baka panibagong ano na naman yun, panibagong pag-atake, panibagong operation na naman yan. Ito ay sa kabila ng formal na pagtatapos ng Operation Epic Fury. Ayon kay US Secretary of State Marco Rubio, natupad na ng operasyon ang mga layunin nito. The Operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. I'm not going to, we're not cheering for an additional situation to occur. Paliwanag ni Rubio, tapos na ang offensive stage ng digmaan at mas nakatuon na ang United States sa diplomasya at pagbubukas muli ng Strait of Hormuz. Ang Operation Epic Fury ang pinagsamang opensiba ng United States at Israel laban sa Iran. Pero ang Israel mga tol nanggigigil pa rin. Talagang gusto nilang tapusin na ng tuluyan. Nagsimula noong February 28 at nagbukas ng digmaan sa gitnang silangan. Naging target ng nasabing operasyon ang mga military facility, nuclear sites at mga economic establishments sa Iran. Layunin nito na pahinain ang kakayahan ng Iran sa nuclear program at pilitin ito na makipag-usap sa US at mga kaalyado nito para sa tuluyang pagtalikod ng Tehran sa ambisyon nitong nuclear program. Ngunit sa kabila ng mga pag-atake, nagpatuloy ang Iran sa paglulunsad ng missile at drone attacks sa iba't ibang bahagi ng rehiyon at sa mga balkong dumadaan sa Strait of Hormuz. Sa gitna ng tensyon, muling nanawagan si Trump sa Iran na gawin ang tamang desisyon at makipagkasundo na. They should do the smart thing, They should do the smart thing, and because we don't want to go in and kill people, really. I don't want to. It's too tough.
Muli ring Ayaw na daw ni Trump. Ayaw na daw niya pumunta doon. Pero may ano si Trump may sinabi si Trump. Ang problema daw sa Iran, lalapit daw ang Iran sa kanya, makikiusap, tapos pagkatapos noon biglang maglalabas daw ng pahayag ang Iran. Hindi kami nakipag-usap sa presidente. Parang ganon yung sinasabi niya, mga tol. Giniit ng Pangulo na gusto nang makipagkasundo ng Iran dahil wala na umano itong kapasidad para ipagpatuloy ang digmaan. Iran wants to make a deal. What I don't like about Iran is they'll talk to me with such great respect, and then they'll go on television, they'll say, we did not speak to the president. We did not. I just spoke to. We did not speak to the president. So ito yung ayaw daw ni Trump sa Iran. No, lalapit daw sila with respect, may paggalang, makikiusap. Pagkatapos noon lalabas sa TV, sasabihin, "Di kami kumakausap sa presidente." So hindi natin alam, mga tol, sino sa kanila ngayon na nagsasabi ng totoo, di ba? President. We did not. I just spoke to. We did not speak to the president. So they play games, but let me just tell you, they want to make a deal. And who wouldn't? When your military is totally gone, we could do anything we want to them. Who wouldn't? Samantala, nagbabala naman ang United States na hindi maganda ang posibleng kahihinatnan ng Iran kung magpapatuloy ito sa pagtanggi sa mga negosasyon. The alternative is growing isolation, economic collapse, and ultimately total defeat. I know what the right choice is for Iran. I hope that the people over there making decisions will make the right one. The last point I would make, and it really is important for them to understand this, is they really shouldn't test the will of the United States, at least not under President Donald Trump. Actually, nababasa ko ngayon inyong mga comment, no, kaugnay dito, mga tol. May iba pa sa inyo nagsabi, sino ba namang hindi titiklop? 'Di ba? Matapos pasabugin yung mga facilities mo diyan, nasawi na lahat ng general mo, maging yung pinakamataas na leader na dapat protektado ng matindi, nasawi na rin. Tapos ginugutom pa kayo. Dahil nga ngayon, 'di ba, yung blockade ng US dito sa Hormuz is nakatuon sa pagharang sa mga barko na papasok at palabas doon sa Iranian port para pigilan daw yung income ng Iran. So madaling salita, mga tol, ginugutom sila ngayon, no? Hindi sila binibigyan ng kita ng Amerika. Dapat daw $500 million a day, sabing gano'n ni Trump, ang nawawala sa Iran. So yung mga sundalo nila hindi na nababayaran, sabing gano'n, no? Parami tayong napanood na ganyan, mga tol, hindi galing sa akin yan. Galing yan sa mga balitang napanood natin. Tapos ngayon is patuloy na pinagbabantaan sila ng Amerika na kapag hindi nakipagkasundo, mga panibagong pag-atake na mas matindi kaysa dati. Ang problema naman sa Iran, kaya nilang gumante. Oo, kaya nilang gumante. Kaso hindi nila magantihan yung mismong Amerika. Yun yung advantage ng Amerika, malayo kasi sila, 'di ba? Kumbaga napupuntirya nila dito sa Iran yung mismong bansa, mga infrastructure, mga facilities, o pwede pang targetin mismo ng Amerika yung mga energy facilities mismo ng Iran. Pero ang Iran, ang nagagantihan lang nila is yung mga military base. Na kumbaga maliit lang yan kawalan, no, sa Amerika, kasi buong mundo, mga tol, meron sila mga iba't ibang mga military base. Tapos ang masama no, nadadagdagan pa ng kalaban ng Iran dahil nagagalit din yung mga bansang nadadamay, katulad halimbawa ng UAE, ng Bahrain, ng iba pang mga bansa na nakapalibot dyan sa Gulf region, mga tol. Tuloy natin. He has proven time and again that he will back up what he says. And if they test him, ultimately they will lose. The hard way, the easy way, the long way, the short way, they will lose. Kaugnay nito, ilang ulat ang lumalabas na malapit ng makabuo ng isang Memorandum of Understanding o MOU ang Estados Unidos at Iran upang formal na tapusin ang digmaan. Ayos yun. Ayon sa ilang source, isa itong 14.1-page agreement na magsisilbing balangkas para sa mas detalyadong talakayan sa mga susunod na araw. Kabilang sa mga punto ng MOU ang posibleng pagbubukas muli ng Strait of Hormuz, pagluluwag
sa mga sanctions laban sa Iran, pag-unfreeze sa mga pondo ng Iran at paglilimita sa nuclear program nito. May mga US officials din na umaasang makakatanggap sila ng sagot mula sa Iran sa loob ng susunod na 48 oras. Ngunit hindi naman kabilang sa paunang kasunduan ang ilan sa mga matagal nang hinihiling ng US tulad ng pagpigil sa missile program ng Iran at pagtigil nito sa pagsuporta sa mga proxy militia sa Middle East. Wala rin sa MOU ang agarang pagsuko ng Iran sa mahigit 400 kg ng highly enriched uranium nito na isa sa mga matagal nang isinusulong ng Washington. So wala pa rin yan. Kasi yun talaga pinaka-target ng Amerika eh. Yung uranium. Samantala, tinawag naman ng isang senior Iranian lawmaker na isang American wishlist ang mga ulat na malapit na ang kasunduan. Ayon kay Iranian Parliament spokesperson Ebrahim Rezai, hindi makukuha ng Amerika sa digmaan ang mga hindi nito nakuha sa harapang negosasyon. Maliban na lang kung talagang ang gagawin ng Amerika is katulad nga ng banta ng US, busin na daw nila forever. Kumbaga buburahin na nila forever. Yun ang sinasabi ni Trump eh. Diba? Ano pang makukuha nila pag binura na nila forever? Di tapos na rin yung negosasyon dito. Nagbabala rin siya na handa ang Iran na gumanti kung hindi ibibigay ng Estados Unidos ang mga hiling ng Tehran. Ito pa isang mga problema dyan mga tol, yung mga nagbibigay ng ganyang mga pahayag. Diba? Kasi may mga opisyal na nakikipagnegosasyon na pero may mga matapang na ganito pa rin yung mga sinasabi. Kaya nagkakaroon ngayon yan ng salungatan. Sa panig naman ni Iranian President Masoud Pezeshkian, bagamat nananatili silang bukas sa dialogo, hindi umano nila tatanggapin ang mga kondisyong may kasamang pressure mula sa United States. So, patigasan talaga sila dyan. Dahil sa mga ulat ng posibleng kasunduan at pagbawakas ng digmaan, bumagsak ang presyo ng langis sa world market. Ang Brent crude oil ay bumaba mula sa mahigit $108 kada bariles patungo sa nasa $100. Nice. Habang tumaas naman ang mga stock market sa Europe, Asia at United States. Ayon sa tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Iran na si Esmail Baghaei, kasalukuyan ng pinag-aaralan ng Iran ang MOU at patuloy silang nakikipag-ugnayan sa mga mediator mula Pakistan para sa pananaw ng Tehran sa negosasyon. Sa isang post sa social media, binigyang diin ni Baghaei na ang tunay na negosasyon ay dapat may good faith o tunay na hangarin na malutas ang alitan. Ayon pa sa kanya, hindi dapat gamitin ang negosasyon bilang paraan ng pamimilit, panlilinlang o pananakot laban sa Iran. Sa kabila nito, wala pa ring direktang pagkumpirma ang Iran kung tatanggapin nito ang panukalang kasunduan ng United States. Jovic. Well, sa negosasyon kasi mga tol, kung sino yung may nangangailangan o pinakakailangan, yun talaga kadalasan lang natatalo sa negosasyon. Kasi kailangan mo talaga eh. 'Di ba? Ang pakikipagnegosasyon kasi mga tol, kailangan maging tough ka diyan. Kailangan poker face kumbaga, no? Kailangan ipakita mong lalaban ka. Kung ayaw. Pero kung ikaw ang nangangailangan, makikita naman yan ng kanegosasyon mo at syempre ipoposisyon nila yung sarili nila sa pinakakailangan mo rin, sila talaga magwawagi. Ngayon, ang tanong, sino ba sa dalawang ito ang nangangailangan talaga? Sa tingin ninyo, sino talaga sa kanila ang nangangailangan? No? Kumbaga, kung sino yung pinaka-dehado sa negosasyon mga tol. No? Comment kayo sa ibaba mga tol hanggang sa muli.